Breaking news, hindi kinaya ng Iran ang pinakabagong joint strike ng Amerika at ng Israel at ayon kay Benjamin Netanyahu, 70% ang nawasak sa Iran sa naturang pag-atake ng Israel at Amerika. Anong bahagi ang 70% na tinutukoy ni Benjamin Netanyahu at ang pangalawang piloto ng napabagsak ng Iran na fighter jet ng Amerika ay na-recover na ayon kay Donald Trump? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 6, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa gyera na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Paakyat na sa 2 buwan ang digmaang ito at ang pinakabagong ginawang joint strike ng puwersa ng Amerika at Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu ay hindi ito napigilan ng air defense system ng Iran. At dahil hindi naditikan ng air defense system ng Iran ang ginawang pag-atake ng Amerika at Israel, napakalaking pagkawasak ang nangyari sa Iran. At ang tinarget ng Israel, ayon sa ulat ng Iran International, wasak ang petrochemical plant ng Iran. At ayon kay Benjamin Netanyahu mga kaibigan, 70% ang nawasak ng pag-ataking ito. Maliban sa petrochemical na tinutukoy ni Benjamin Netanyahu, winasak din pala ng Israel mga kaibigan ang pagawaan ng mga bakal ng Iran. Ayon kay Benjamin Netanyahu, napakahalaga para sa Iran ang nasabing steel company ng Iran sapagkat ginagamit ito sa pagsasagawa ng kanilang mga ballistic missiles at maging ang kanilang proyekto ng nuclear weapon. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, 70% ng pagawaang ito ay wasak na wasak. At ayon sa ulat ng Anadolu Agency, hindi ito itinanggi ng Prime Minister ng Israel. Ipinagmalaki ito ni Benjamin Netanyahu at isa raw itong napakalaking accomplishment para sa kanilang ginawang mga pag-atake. At dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, isa ito sa mga pinakamalaking pag-atake at successful na pag-atake ng Amerika at ng Israel. At ayon kay President Donald Trump, hindi pa ito ang katapusan sa kanilang ginawang mga pag-atake at nagpapatuloy pa ang Amerika sa pag-deploy ng kanilang mga stealthy JASSM-ER long-range cruise missiles. Ito ay sa kanilang operation para sa Iran. Nagrereklamo naman ngayon ang Iran dahil sa ginawang pag-atake ng Amerika na siya namang inamin ni President Donald Trump sapagkat 60% sa isa sa mga pinakamalaking bridge ng Iran na nagdudugtong sa Tehran at sa Karaj, wasak na wasak ito. Ayon sa Iran, wala raw itong kinalaman sa kanilang giyera ni hindi nga raw ito konektado sa IRGC. Dahil kasi sa ginawang pag-atake ng Amerika, marami ang nasawi at nasa mga 90 ang mga sugatan. Pero hindi nagpatinag dito si President Donald Trump. Ayon sa kanya, meron pa silang isusunod na gagawing pag-atake sa Iran sapagkat hanggang sa hindi magkakaroon ng deal ang Amerika at Iran ay patuloy pa ang kanilang gagawing mga malalaking pag-atake sa Iran. Sa kabilang dako mga kaibigan, isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung nasabing F-15 fighter jets ng Amerika na pinabagsak ng puwersa ng Iran. Kumpirmado na yan, talagang pinabagsak ito. Pero ang talagang pinag-usapan mga kaibigan ay ang 2 piloto nito. Ang isang piloto ay nasabing nailigtas na ng puwersa ng Amerika. Pero merong inilalabas na balita ang kampo ng Iran na di umano
ang isang piloto ay nakuha nila at hindi pa raw ito nailigtas ng United States of America. Pero taliwas ito mga kaibigan sa mga pahayag ni President Donald Trump na ibinalita pa ng BBC. Ayon kay President Donald Trump, ng araw na mapabagsak ang F-15 fighter jet, agad na nag-utos si President Donald Trump na hanapin ang dalawang piloto nito, habang ang isa mga kaibigan ay tinatrack ng CIA at ng kanilang intelligence system, hanggang sa mga kaibigan ma-detect na ito ng puwersa ng Amerika at napag-alaman na ang isang piloto ay nagtatago pala sa isa sa mga bulubunduking bahagi ng Iran. At ito ang pinakamatindi mga kaibigan, ang puwersa ng Iran hinahanap din ang naturang piloto, at dahil sa monitoring ng United States of America, matutuntun na sana ng IRGC ang kinalalagyan ng isang pilot ng Amerika. Pero nagmamadali ang United States of America na magpadala ng mga bomba. Agad na binobomba ang mga palapit na mga sundalo ng IRGC. Kung baga mga kaibigan, nag-uunahan ang United States of America at Iran na makuha ang isang piloto. Pero dahil nga sa binobomba ito ng puwersa ng Amerika, hindi nakakalapit ang mga puwersa ng Iran. Kaya agad na nagmadali ang Amerika, katuwang ang CIA at 11 na mga special forces. First time daw ito na mangyari sa panig ng Amerika na magsasagawa sila ng rescue na katulad nito. Dagdag pa sa ulat ng BBC na talagang napakahirap ng sitwasyon ng isang piloto sapagkat meron na lamang itong maliit na armas para depensahan ang kanyang sarili kung merong umatake sa kanya o matuntun siya ng puwersa ng IRGC. Pero dagdag pa ng Amerika na ang ganitong mga sitwasyon ay matagal lang napaghandaan ng mga sundalo ng Amerika sa kanilang mga training. At ayon kay President Donald Trump, matagumpay nila na nakuha ang isang piloto at nagse-celebrate ngayon ang maraming mga Amerikano dahil sa tagumpay na ito. Hindi maikakaila mga kaibigan na sa loob ng 20 years, dahil kumpirmado na nga na napabagsak ang F-15 fighter jets, tanging Iran lamang ang nakapagsagawa ng ganito. Hindi ito nagawa ng ibang bansa. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi talaga pipitsuging bansa itong Iran at meron ding ibubuga kung gyera ang pag-uusapan. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at mga OFWs sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na sa Middle East at Israel, mag-ingat po kayo. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!